ano. Ako po ay si Nanay Baby Lindusal. Ako po ay may 2 anak. Ang akin pong panganay na anak ay isang cerebral palsy. Tapos yung sumunod po, yung po aming bunso, gagraduate na po siya ng grade 6. Ito po yung langis niya na tuwing umaga po, ito po yung aming iminamasad sa kanya. Bago ko po kami umalis ng bahay, para po yung lamig niya sa katawan, medyo maalis po. Kasi pag alis po namin, medyo malamig pa sa daanan. Kaya po, pinupunasan ko po siya ng langis. Hinahagod ko po siya, pamula po sa ulo hanggang katawan niya, hanggang paa po yan, para po hindi siya papasukin ng lamig. Ayan. Ano po siya, pag tulog po siya, time po na tulog po siya, nagigising na lang po siya na naninigas siya, nahihirapan po niya, tumitirik po yung mata niya. Hindi naman po agad namin maitakbo ng ospital kasi ang sabi naman po ng doktor, natural na lang daw po yun kasi sa sakit niya. Kumbaga po, pag po inaatake na siya, pinagtutulungan na lang po namin mag-asawa na imasahe po siya buong katawan para makaluwag po yung kanyang pakiramdam. Ito po ay asukal po to kasi po yung aming baby, hindi po siya dumididi ng walang lasang tamis na konti. Ito po yung gatas lang po pagkain niya kasi hindi po siya kumakain ng solid. Kahit po anong gawin naming pagtitake ng pagkain solid, talagang hindi po. Gatas lang po talaga siya. Tapos, yan na po. Ko po siya ng mainit na tubig. Kasi hindi rin po siya nagdididi ng malamig. Mainit, akin na mainit sa thermos. Hindi po siya nagdididi ng malamig. Kahit po gutom na yan, hindi po talaga yan dididi ng malamig. Kailangan po may mainit. Tapos po, dididi na po yung aming baby, yung damulag. Halika na anak, dali at liligo ikaw. Halika baby ko, dididi na. Nasaktan na naman yung binti mo doon sa wheelchair. Ay! Allah! 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 Bisan pa yung video ko po. Ito na po, dididi na po siya. Ito na. Didi na. Mainit, diba? Huwag tatapon na. Ito, ganito po ang style ng kanyang pagdidi. Hindi po niya sinisip-sip yan. Kailangan pong ipipisil-pisil lang yan para malunok niya yung gatas, para makadidi siya. Kaya pag po ganito na nagpapadidi na ako sa kanya, para pong naghahalo na sa akin yung awa. Nung 3 months po siya, nakakausap po namin talaga siya. Sige na anak, huwag tapon. Tapos nung pong mag 5 months, yun na nga po, dumating na po sa punto na time na nagkameron po siya ng kumbulsyon. Yung kumbulsyon naman pong yun, binaliwala nga po namin dahil hirap nga po ako sa buhay. Hindi namin siya agad naitakbo sa ospital dahil wala nga po kaming pera. Pinaubaya ko na lang po na matulungan na lang kami ng kapitbahay. Nang sabi po sa akin, punas lang daw po yun ng malamig na tubig, tsaka painom po ng gamot kasi lagnat nga po.
pero nandun na po yung punto nung tumatas na po yung mata niya. Sus, dandahan ang lago. Oh, gutom na, baby ko. Teka na, anak. Karga na. Papa, karga na, Ligo na siya. Whoop. Oo, sige, tatanggalin ko na lang sa paa niya, migyas. Tsaka diaper doon na lang sa labas. Sige, sir. Ligo na po kami. Wala mag-face towel, babababad ka. Saan namapit yung sumasit? Dalawa po kami nagpapaligo ng asawa ko kasi hindi ko po ito kaya mag-isa. Ako po yung magsasabon sa kanya, ako po yung magbubuhos. Okay na, dali, mahangin na. Yung pa, anak. Tinda tayo, nagtitinda. Tinda. Tinda po kami. Dito ko po nilalagay ang aking bibi pag nagtitinda kami. Kailangan itali, baka mahulog siya eh. Pagdating naman po sa aming special child, masaya po na mahirap na meron kami. Pero tanggap po namin yun dahil mahal na mahal po namin yung anak namin. Yun po yung pinagkaloob sa amin. Kaya sir, kahit po umulan, bumagyo, umaraw, kasama po namin yung anak namin sa pagtitinda. Wala naman pong mag-aalaga. Dito tayo anak sa lubak-lubak ha. Ito nga po, talagang ano yan, toasted talaga. Salamat po. Paano po kami makakalabas sa kahirapan? Sana po, maramdaman po namin sana yung kaunti pong ginawa. Salat man po kami, sir, sa salapi. Ang gusto ko lang po, sir, sana yung hindi po kami ganitong gumagala sa lansangan. Kasama po namin yung anak namin na hanggang sir ngayon po may sakit din po yan kasi nakakala nga po siya ng usok sa kalsada. Po, sir, kaya pa ako naiiyak, sir. Gustuin ko man po, sir, huminto, hindi ko po magawa kasi wala po talaga kami pagkukunan.
kasi nga po yung kalagayan niya. Hindi naman po namin gustong siyang dalhin sa lansangan pero napipilitan po kami para lang po kami makapaghanap buhay para po sa pangangailangan niya, sir. Lalo po, katulad din po ng aming estudyante, kailangan din po namin suportahan. Yung pong pagkain po namin sa araw-araw, sir, halos hindi ko po iniisip yun. Ang priority po kasi namin, sir, yung kapakanan po ng dalawa naming anak, lalo-lalo po yung special namin. Kaya nga po, ang sabi ko po, sir, kung kukunin na rin lang namin po kami, pagdating ng aming katanda, hanggang doon na lang po kami. Parang sabi ko, isama na rin lang po sa amin para wala na po kami poproblemahin. Hindi po, wala na pa rin pong poproblemahin yung anak kong isang maiiwan. Para sarili na lang po niya ang kanyang intindihin. Ayun na nga po, sir. Hindi po kami tumitigil ng kaunting hanap buhay namin na yan. Yung pong kami kaunti pong puhunan na yun, hindi po talaga namin, sir, ginagalaw yan. Sa kaunting tubo po namin, sir, tumutubo kami ng 450, minsan po may 500 yan. Ay, medyo po sa dito kaya. Dadating po namin hapon, diretso na po kami Palingalingki. Bibili na po kami, sir, doon 1 kilong bigas. May ulam na po kami doon. Bibili po namin siya ng gatas na yung sa shampoo, yung diaper. Okay naman po yung pagtitinda namin. Binibila naman po kami, sir, ng maayos ng tao. Ang ano ko lang po doon, basta may salta ko po yung puhunan po na ipang-agaano namin. Okay na po. Opo.